Noong unang panahon, may maliit na bayan na malayo sa lungsod. Dito nakatira ang isang mangkukulam na pinagtatawanan ng marami. Ang bruha na pinangalan ng Witch Fury ay malilituhin. Isang araw, naghahanda si Witch Fury ng gayuma na karaniwan niyang masamang gawain. Bobby! Umalis ka dito! Baka matapon itong gayuma ng kalungkutan na para sa mga tao. Sobrang makulit ang aso ni Witch Fury. Patakbo-takbo ito sa paligid. Woof, woof, woof. Bobby! Tama na sabi! Samantala, aksidenteng nalagyan ni Witch Fury ng sobra-sobrang asukal ang kaldero at hindi niya ito napapansin. Kumuha siya ng gayuma at pinuno ang maliit na botelya at nagsambit siya ng sumpa. Naway ang pagtawa ay maging pagluha, ang saya maging pighati, ang pangarap maging bangungot. Sa sandaling iyon, napatid si Bobby sa paa ng bruha. Siya rin ay napatid sa kanyang walis sa may mesa at muntik nang matumba. Tumapon ng konting gayuma at tumulo sa aso. Hindi maunawaan ni Bobby ang nangyayari. Tumingin ito sa kaliwat kanan. Tapos ay naging isang higanting candy. Nang makita ito ni Fury, napatingin siya sa botelya at sa aso na naging candy. Patalon-talon ng candy at hinahabol naman ito ng bruha. Bobby! Huwag kang umalis! Aayusin ko to! Hintay! Tumigil ka! Teka! Sa pagtalbog-talbog ng candy, lumabas ito sa bintana. Tapos ay nahulog sa pool. At syempre, natunaw ito agad. Nalungkot si Witch Fury habang nakatingin sa nalulusaw na candy. Napabalita sa buong bayan ang pangyayaring ito. Inisip ng mga taong galit sa kanya na nararapat lang ito sa kanya. Yung mangkukulam doon sa madilim na mansyon, sa wakas ay pinarusahan na sa kanyang kasamaan. Oo, hindi niyo na makukulam ang mga tao. Palagay ko dapat nating ipagdiwang yan. Pero siya ay isang malilituhing bruha lang at nawala ang kanyang aso dahil dun. Simula noon, ipinagdiwang ng taong bayan ang araw na yon taon-taon bilang Halloween. Habang ang dalagang si Millie ay nagpapakain ng mga hayop sa tuwing sasapit yon. Ang kulit-kulit mong aso. Talon! Dali na! Talon! Lumipas ang ilang taon. Nagpaplano si Witch Fury na parusahan ng mga taong ginagawa siyang katatawanan. Sa taong iyon, sa Halloween, magpapanggap siya, suot ang malaking maskara na kalabasa. Sa ganitong paraan, hindi siya makikilala ng sinuman. Parurusahan ko kayong lahat! Ginagawa niyo akong katatawanan! Kinuha niya ang bote ng gayuma at lumabas sa kanyang mansyon sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon. Sinubukan niyang kumatok sa bawat pintuan. Walang sinumang nakakilala kay Witch Fury. Trick o treat? Treat! Nang makarinig ang bruha ng salitang candy, winisikan niya ang lalaki ng gayuma at naging higanting candy ito. Ngayon, gawin niyo akong katatawanan. Pagkatapos ay nagpunta ang bruha sa katabing bahay. Isang bata naman ang nagbukas ng pinto. Trick o treat? Treat! Hayan, eto na. Treat! At naging candy rin ng bata. Samantala, si Millie na nagpapakain ng mga hayop sa kalye ay nagulat sa nakikitang nagtatalbog ang malalaking candy sa paligid. Ano to? Anong nangyayari? Saan nanggagaling ang mga candy ito?
Tumakbo si Millie sa direksyon na pinanggagalingan ng mga ito at nakita niya ang nakasuot na maskarang kalabasa na pinagtatawanan ang mga dumadaang candy. Hoy! Sino ka ba? Bakit mo to ginagawa sa mga tao? Tigil! Hoy! Nang makita ng mangkukulam ang paparating na dalaga, tumakbo siya agad. Naghabulan sila sa kalye. Sa wakas ay nahuli siya ni Millie at inalis niya ang maskara nito. Nagulat siya na ito ay si Witch Fury. Witch Fury! Ikaw? Bakit mo uli ginagawa ng masama ang mga tao? Ilang taon na ang lumipas. Itigil mo na to. Nararapat lang sa kanila ito, Millie. Habang nalulungkot ako sa pagkawala ng aso ko, ipinagdiriwang nila ang araw na ito. Napagtanto ni Millie na lubhang nalulungkot lang si Witch Fury dahil naiwan siyang nag-iisa sa nagdaang mga taon. Nauunawaan kita, pero hindi solusyon ang manakit ng tao. Ang kabaitan ang laging nananalo. Alam ko na. Teka, babalik ako. Tinawag ni Millie ang maliit na tuta na nakikipaglaro sa mga tumatalbog na candy at dinala ito sa bruha. Eto, tingnan mo. Ang kulit niya, diba? Pwede mong ampunin ang magandang nilalang na ito. Tuwang-tuwa si Witch Fury nang makita ang aso dahil kamukha nito ang dati niyang aso na si Bobby. Pero, kamukha niya talaga ang aso ko. Hindi ako makapaniwala. Ang amo niya. Kung mangangako kang titigil sa paggawa ng masama sa taong bayan, pwede mong iuwi ang tuta at habang buhay na maging masaya. Lumambot ang puso ng mangkukulam habang minamahal niya ang aso. Biglang nawala ang kasamaan sa kanya. Pangako, magiging matalik na kaibigan ko ang asong ito. Salamat, kaibigan. Kaya kasama ang bagong ampon na aso, ibinalik niya sa pagiging tao ang lahat ng nagtatalbogang candy sa kalye. Pinangalanan niya ang kanyang aso na Candy. Simula noon, tuwing Halloween, lumalabas sa kalye si Fury para magpakain ng mga hayop tulad ni Millie. At hindi siya kailanman iniwang nag-iisa ng kanyang aso na si Candy.